In 2 Chronicles 16:9, ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton nga ang mata sang Dios nagalibot sa bilog nga kalibutan sa pagpangita sang taho nga ang iya tagipusoon perfect toward him. So sang last Sunday, gingamit naman ini nga verse pero sa tunga-tunga na. Subong amo ning aton nga text. Ang ginapangita sang Dios tagipusoon nga perfect sa iya. So ang title sang mensahe naton subong nga adlaw, What makes a true hero? Ano bala ang naghahimo sang isa ka matuod na bayani? O kun hero. Kag ining hero, hindi lang niya basta-basta nga hero nga kaangay sang kalibutan, nga may power nga mag-invisible, may power nga maghakwat sang mga mabugat, madasig magdalagan, nagalupad, o kung nagalukso sang taas-taas. Hindi ni sa amuni nga hero ang ginapangita sang Dios. Ang ginapangita sang Dios, tagipusoon nga insakto sa iya. So what makes a true hero for Christ? Kay gapangita ang Dios ang tagipusoon nga insakto. So, ang tuna naton subong nga karakter sa Bible amo si Mordecai. I don't know kung sino sa inyo kabati na sang sining nga ngalan Mordecai. Sino diri may ngalan nga Mordecai? Wala gid? Hindi ka mo gusto? Hindi nami pamatian? Okay, bisan hindi nami iyang ngalan pamatian, pero kanami gid sang iyang kabuhi. So, what makes a true hero for Christ? Gamito naton ang word nga hero, kag amuning aton nga mga points, ang apat ka letters. Letter H. Dapat helpful siya. Ang tutuod nga hero sang aton nga Ginoo mabinuligon. Last time natun-an naton ang bata nga may 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Amo to ang iya nga karakter, mabinuligon. So, hindi ka man pwede mangin hero kung hindi ka mangin mabinuligon. Di ba la? May mga ayo to tabang sa imo, hindi mo ya pagbuligan, kaya hindi kaya mabinuligon. So, amo na ang makadisqualify sa aton nga mangin hero sa aton nga Ginoo. But si Mordecai, makita naton diri sa iya nga character nga mabinuligon siya. In the book of Esther chapter 2, verse number 5, Now in Susan, the palace, there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite. Verse 7, And he brought up Hadassah, that is Esther. Ang original name ni Esther, ni Queen Esther, amo si Hadassah. Si Hadassah nga ni, his uncle's daughter. So mag-ano sila ni Esther? Magpakaisa. Bata sang tiyo iya. So magpakaisahanay sila ni Esther. For she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter. Si Esther nga ni, or si Hadassah, napatay ni iya nga nanay kag tatay. Ilo ini siya. So ginkuha siya ni Mordecai, iya nga pakaisa, kag amo na ni ang ginkabig iya nga bata. Siya ang nagsagod, siya ang nagpailis, siya ang nagpulaw bugtaw, hasta nga nagdako kag nagalaga. Siya man ang nag-guide para makakilala ini sa Ginoo. So makita naton sa kabuhi ni Mordecai, very helpful si Mordecai. Even nag-sacrifice siya para magbulig sa mga kaluluoy. In 1 John chapter 3 verse number 17, the Bible says, But whoso hath this world's good. Kung kuno sa aton ang may ara-ara kag ikasarang, kag nakita iya ang iyang mga utod nga nagakinahanglan, pero ginsirado ya ang iya tagipusoon nga magkaluoy sa iya. Siling ni John,
paano ini mag-istar sa iya ang paghigugma sang Dios. You know what? Kung mga anak kita sang Dios, kung nakakilala kita sa Dios, dapat mabinuligon kita gali nga mga anak sang Dios. Hindi pwede nga baliwalaon naton ang mga nagakinahanglan sang bulig. In Proverbs 19:17, siya nga nagakaluoy sa mga imol, nagapautang sa Ginoo. Imagine may utang sa imo ang Dios. Kung nagabulig ikaw sa mga imol. And silingdiri, and that which He hath given, will He pay him again. Atong ginhatag ya sa mga imol, nga iya ginbuligan, baydan siya balik sang Dios. Kagkabalo kamo kung anong batasan sang Ginoo, magbalik ang Dios sa aton sang iya nga bayad, hindi na siya magpasugot nga amo man nagyapon. Ginapasubrahan ina sang Dios ang iya nga bayad. Nadumduman ko ang duha ka babae sa patyon ko lang kay do tama katugnaw. Si Sipra and Puwa, mga midwife ini sila. Sa time digto sa may Egypt, ato balang nga ginabusong sang nanay ni Moses, siya. According diri sa Bible, sa may Exodus chapter 1 verse 16, nagmando ang Pharaoh, ang king of Egypt, nga kung lalaki gani ang magguwa or ang mabata, pamatsyon nyo. Kung babae, buhion nyo. Verse 16, when you do the office of the midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then she shall live. Amo ni ang mando sang pinakamataas sa sininga mga babae. Ano tawag naton sinidri? Mga paltira kung sa aton pa. Mga midwife. Nagapabata. Karon, verse number 17, but the midwives feared God. Nadlok sila sa Dios, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men, children alive. Wala nila yaging kadlokan ng hari, ginbuhi nila ang mga bata nga lalaki. Bisan ginrisgo nila ilang nga kabuhi. Sa subong nga panahon, siguro muning maayo nga himuon naton. Ngalan tawon ta na ang mga kabataan nga lalaki, kag isave ta ilang nga kabuhi bangod sang grabe nga impluwensya sang kalautan sang kalibutan. Siling diriyo, but save the men, children alive. Kag isa na digto si Moses na buhi. Ginbuligan nila si Moses. Verse 21, and it came to pass, because the midwives feared God, that He made them houses. Ano ang ginbalik sang Dios? Bangod kay ining midwives nagbulig, gintagaan sila pamilya. Butsilingon nakapamana sila, and then may mga kabataan sila. Ginbugayan sila sang Dios. Grabe magbalik ang Dios sang pagpakamaayo kung kita maluluyon kag mabinuligon. And si Mordecai, kung basahon tani ang katapusan ng istorya, he became the prime minister of Persia. Subong Iran ina. Nangin prime minister siya, second in command sa kingdom of Persia. So ginbugayan siya sang Dios nga makaangkon sang mataas nga posisyon bangod sang iya nga pagiging helpful. James chapter 2 verse number 15. If a brother or sister be naked and destitute of daily food. Siling ni James, kung may utod ikaw, lalaki man o kung babae, nga wala-wala gid. Destitute, it means bankrupt, hindi ka bakal pagkaon. Hindi ka provide sang iya basic needs.
And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. Na intindihan tang ginambal sa pulong sa Ginoo, kita tanga pigado sila, wala sila pagkaon, wala sila basic needs. Ang balon talang sila, sige puli ka to nga may kalinong, o kung puli ka to nga makapahuway ikaw sang maayo, pero wala ta sila gintagaan sang ilang kinahanglanon para makakaon. Siling ni James, what doth it profit? Kung sa aton pa, ano inang pulos ya? Anong pulos ang ano? Anong pulos ang pagiging utod? Anong pulos nga utod mo na siyang babae kag lalaki? Wala mo ginbuligan. Ano pulos nga naghambal ka to sa iya? Depart in peace. Ano pulos nga ginlaygayan mo to sa? Be warm and filled. Wala to tanan pulos. Kung wala ta nagkaluoy. Siling ni James, amuman ina ang aton nga pagtuo. Ang aton nga pagtuo, kung wala inisang mga buhat, kung wala inisang bulig, kung wala inisang sakripisyo, is dead being alone. Wala pulos. Kung wala sang aksyon. And then kanami sang illustration ni James. Verse 19. Siling nga do paryos ni balaho, gatuo ikaw nga may isa ka Dios. Sa ato nabi, gatuo ka mo kay Jesus? Nagbaton ka mo kay Jesus? Mambal gitabi, pastor, dugay na ko nagbaton. Siling ni James, maayo na. Maayo na kay paryos ka mo sang mga panulay. Kay ang mga panulay, nagatuo man, nagakurog pagani. Pero ang pamangkot, anong ilagi na obra? Nagarebilde gyapon sa aton nga Ginoo. Wala gyapon nagatuman. Verse 20, But wilt thou know, O vain man? Ginambalan niya ang taho nga wala kay sindi. Wala ka bala kabalo? Vain man, it means wala pulos ng tao, nga ang pagtuong nga wala sing buhat, piki. Patay. Sila nga sa ibabaw, why pulos? So in application, kung nagatuo kita sa Dios, dapat nagaguhain na sa aton nga kabuhi nangin mabinuligon kita. Kaya kung hindi, paros lang kita sa panulay. Si Jesus, in Acts chapter 20, verse number 35, gin-quote siya ni Apostle Paul. Siling ni Paul diri, I have showed you all things. Nakita niyo man sa akong kabuhi, ginapakita ako ini sa inyo, how that soul laboring, grabe akong pangabudlay, para nga magsuporta sa mga maluya, sa mga pigado, kag magdumdum sa mga pulong sang aton Ginoong Hesukristo, kung paano ya ini ginhambal, is more blessed to give than to receive. Magambal ikaw nga blessed, it doesn't mean nga madamo kwarta mo, mamanggaranon ikaw. Pwede man hindi ikaw mangin manggaranon, pero linong imo kabuhi. Mayo imo nga health. Kag tawhay ang imo nga pinsar. It is more blessed to give than to receive. So gatudlo gid Jesus nga kita nga mga anak ya, kung gusto ta gamiton sang Dios, dapat mangin letter H, helpful kita. Letter E, what makes a true hero of Christ? Dapat good example kita. Maayo nga ehemplo. Kaangay ni Mordecai in Esther chapter 3 verse 1, after these things did the king Ahasuerus promote Haman the son of Hammedatha the Agagite and advance him and set
his seat above all the princes that were with him. Ginpromote siya ini si Haman, ang hari sa Persia. And then si Haman, medyo kulang sa pansin, o kung ginatawag naton, balang insecure, bangod kinagsaka iyang posisyon, gusto iya ang tanan nga tao nga makakita sa iya, magluhod, magrespeto sa iya. In verse number 2, and all the king's servant that were in the king's gate bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. Nga wala nagluhod si Mordecai, because isa lang ang dapat niya ludhan, amo ang Dios. So bisan nag-alang-alang to ang kabuhi ni Mordecai, actually gindumta ni siya ni Haman nga papyon. Hindi lang siya ang bilog nga lahi sang Israel, gusto patyon ni Haman, bangod kay Mordecai nga wala nagluhod. So si Mordecai, isa ka example sang grabe nga iya nga pagtuo sa Dios. Example man siya sang courage, kaisog, also loyalty. Loyalty sa Dios, hindi sa hari, hindi kay Haman, and also obedience. Gusto yat umanon ang aton nga Dios. Bisan magbutang sa alang-alang ang iyang nga kabuhi. So grabe ining karakter ni Haman. Isa gid siya kamaayo nga ehemplo nga dapat naton sundon. Let's look at the life of Samson. Si Samson, ulang taon naton, kanami siya nga tao kay kakusog sa iya. Grabe iya abilidad. Nakibot lang siya, napataya diyon ang leon. Isa lang siya, pero linibo-libo ang mapataya nga mga kontra. Pero, sa bala ka matudtuod nga hero si Samson, kalipot lang sang tsimpo, nga gingamit siya sang Dios. Pero bangod, kay wala siya nag-obey sa commandment sang Ginoo, actually si Samson, isog, kusog, pero lang taon mo iyang batasan, hindi sa kabalo mga luyag. Nabasahan nyo na, may gusto to sa nga babae, isugidan niya si nanay, tataya, kuhaan nyo na siya para sa akon, kiga niya iya ginikanan, hindi siya kabalo mga luyag sang iya. Anyway, ang natabo, bangod sang iyang kadungulan, ginkuha man sang Dios sa iya ang opportunity nga maging hero. Ang iya man nga sala, amo to ang nagtulod sa iya para mapatay siya. Grabe yung ability. Pero hindi siya good example. And sila sa Ginoo, okay, Samson, wala ko labot siyang imo abilidad, di ako man na naghatag, kwaon ko ikaw. Hindi ikaw good example. Si King Saul, mataas, makusog, maskulado. Pero ini nga taho, ini nga hari, suplado, disobedient sa Ginoo. Siling ni Samuel sa iya, ang ginhimo mo na, minango ang imo ginhimo. Wala mo ginsunod ang aton nga Dios. So ability is not enough to make you a hero for Christ. Damo iya abilidadan nga taho nga pwede gamiton sang Dios. Gamit gani sang Ginoo, wala talent. Dios na saya. In 1 Samuel 15:22, siling diri ni Samuel kay King Saul, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices compare sa pagtuman mo sang pulong kag tingog sang aton nga Ginoo? I-disobey mo ang Dios pero tagaan mo lang sa sang bribe para maampawan sa? Amon ang but mo silingon King Saul, siling ni Samuel lantawa.
ang pagtuman mas maayo sa paghatag sakripisyo. So, ginalantaw gali sang Dios sa pagiging hero niya, hindi nga aton nga abilidad. Hindi nga aton ginahatag, kundi ang aton tagipusoon. Amo na si Jesus, sang ari diri siya sa kalibutan, nagtuman gid siya para manginhimpit ang iya sakripisyo sa aton. Wala siya sing sala. 2 Timothy 2:19, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ang mga nagagamit sa ngalan ni Kristo. Isinuna, kita nga gatawag sa aton kaugalingon nga Christians, Kristohanon, o kon Kristiyano. Sila niya, you should depart from iniquity. Magapalayo gid sa kalautan. Amo na yang tutuod nga Christian. 2 Timothy 2:21. Kunang isa kataho, tinluan niya ang iya kaugalingon sa sining mga bagay nga ni, he shall be a vessel suludlan nga matinlo, sanctified, and meet for the master's use, takos nga gamiton sang Dios, and prepared unto every good work. Magamit siya bisan ano oras, magamit siya sa bisan diin nga sitwasyon kag lugar. Because gintinluan niya ang iya kaugalingon. Good example siya. Sang si Jesus nagwali sa may ibabaw sang bukid diri sa may Matthew chapter 5. Actually, kadamo-damo ni sa mga tao ang ginwalihan niya. Multitude. And way labot sini, ang mga disciples nga nagaupod kay Jesus, hindi lang to 12 kabilog, may mga madamo pagid. Ang 12 na iya, amo na iyang iyang core. Sa madamo iya ginwalihan, siling sa verse number 14, nagambal si Jesus. Kamo ang suga sini nga kalibutan. Ye are the light of the world. Kaangay kamo sang syudad sa ibabaw sang bukid. Hindi mo na siya matago. Kung may syudad sa ibabaw sang bukid, kitaon gina siya kay ara sa ibabaw. Subot silingon ni Jesus, hindi nyo dapat pagtaguon nga anak kamo sang Dios. And then he said in verse number 15, wala sing tawo nga nagapasiga sang kandila kag ginabutang niya sa idalom sang lamisa para hindi kitaon ang suga, ang sanag. Ginapasiga yan ang kandila kay ginabutang niya na sa ibabaw para magpasiga kag magpasanag sang iya nga palibot. Siling ni Jesus, amo ka muna. Kung anak kamo sang Dios, dapat makita gina sang klaro sang mga tao sa inyo palibot nga bata kamo sang Dios. And then paano ta na ipakita? He said in verse number 16, let your light so shine before men that they may see. Anong ila makita? Your good works. Ang aton nga buhat. Hindi enough na magambal kita, ati baptist ko, ati Christian ko, nagasimba ko kada Domingo, nga hindi makita sa aton nga pagpangabuhi nga anak kita sang Dios. Siling ni Jesus, ang makita nila ang aton nga good works so that they may glorify your Father which is in heaven. What makes a true hero for Christ? Letter R. Ang tutuod nga hero, ara na sa tion nga kinahanglanon siya. Kakilala ka mo sang hero nga pag-abot niya tapos na ang gira? Yan muna bala nga hero. Dupros na bala sa mga pulis sa pelikula, pag-abot nila bala tapos ng aksyon. Hindi niya hero ya. Ang hero, ara siya sa required time, most needed
Kundi intong kinanglanon siya, ara na siya. Wala na siya dula. Siling diri sa may Esther chapter 4, in verse number 13. Then Mordecai commanded to answer Esther. Kabalo ka ang natabo diri, si Haman gusto ya ubuson, patsyon, ang mga lahi sang Hudiyo. Naghimo siya sang decree, kay suya to sa kay Mordecai, kay wala nagluhod siya. Naghimo siya sang decree, kay ginimuan niya istorya ang hari, nga sila niya, mahal na hari, King Ahasuerus. May mga grupo nga gusto mag-rebelde sa imo. Kag amo na silang mga Hudiyo. So naghimo ko diri sang decree, nga pirmahan mo, nga ubuson ko pamatsyon inang mga rebuilding nga na, kag ako pa ang maghahatag sang padya. Hindi ka na magpago kwarta. Ako ni kwarta. Pirmahilang. So nagpati-pati man to dayon ang hari, o sige, ginsay niya sang iyang singsing. So nagwa ang decree ngang tanan nga mga Hudiyo ubuson sa sina nga adlaw. Sang nabatian diri ni Haman, grabe ang hinibi nila upod sa mga Hudiyo. Verse number 13, then Mordecai commanded to answer Esther. Ginambala niya to si Esther, kay gawuri man to si Esther, sa ilang sitwasyon. Siling ni Mordecai, Esther, think not with thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. Sila nga hindi ka magpaminsar, nga hindi kaya malambot ni Haman. Kay ara kadra asawa ka sang hari. Lambuton niya gid kana kay Hudiyo ka man. Pila ka adlaw lambuton niya kana. Verse 14, for if thou altogether holdest thy peace at this time, kung maghipos-hipos ka lang sa siningation, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. It means sila niya, kung hindi ka magbulig, may padala man na ang Diyos nga magbulig sa amon nga mabuhi kami. But thou and thy father's house shall be destroyed. Pero tandaan mo, ikaw, kag ang ngalan sang inyong nga pamilya, guba man. Maguba ka mo, kaya wala ka nagbulig. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Ano ginambal ni Mordecai kay Esther? Way ta kabalo, Esther. Basigin butang ikaw dira sa Dios nga mangin asawa sang hari para sa tion nga amo ni. Kinanglanon ka. And ginpasaya ni ang ini nga balita kay Esther kag naintindihan ni Esther. Amo na nga ang natabo nagdali-dali man si Esther hulag kung anong iyang nga mahimo. Saling niya sa may verse number 16 sa iyang mga sulugoon, go, gather together all the Jews that are present in Shushan. Amo ni mo unta. Hindi ta magkaon, hindi ta mag-inom 3 ka adlaw. Mga muyo kita. Also, and my maidens, upod man sa akon nga mga sulugoon, hindi man kami magkaon, hindi man kami mag-inom, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. Masulod ako sa kwarto sang hari, bisan kontra sa kasuguan. Kag kun mapatay ako, mapatay ako. Pero himuon ko ni. If I perish, I perish. So si Queen Esther, nakakuha sa sini nga kaisog, digto kay Mordecai kay kinanglanon. Ginhimo ni Mordecai ang iyang trabaho, ginhimo man ni Queen Esther ang iyang trabaho sa intsakto nga tion. Nagluwas sila sa madamo nga kabuhi. And also I remember sang time nga ginpriso si Paul and Silas. Doon duman nyo to. Nga ang Philippian jailer
nga nagpriso sa ila kag nagbantay, amo to siya ang nagkastigo sa ila kag naghatag sa mga pilas kag lagob sa ilang lawas. And then kanta-kanta sila ni Silas, kiti may mga bukol sila kag mga black eye. Amo na nami guro nga paumpaw nung kun lain buot mo, kanta ka sa Ginoo. And then dugay-dugay samtang nagakanta sila, naglinog. Tapos nagkalaguba ang mga pader, hasta ang ilang mga kandado sa kamot, nagkalabukas man. And then, namurag-muragan ang ining Philippian jailer. Sila nga, di na to ang mga ginabantayan ko. Kung makaluwas ni sila, sigurado ako gid ang sukton, ako man ang patyon. So siling isang Philippian jailer, mayo pa siya ni ma-suicide na lang ta. Nagkuha sa sang iyang espada, bunon niya iyang kaugalingon, pero ara si Paul and Silas. Siguro ang Philippian jailer ni may anxiety man ni siguro. Masuicide siya eh. Verse 27, and the keeper of the prison awaking out of his sleep and seeking the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself. Suicide siya. Supposing that the prisoner had been fled. Abi yan, nagpinalagyo na to. Because ang pinalidad sa una, sa mga nagabantay, kung makapalagyo gani, kung ano to ang penalty, amo man ang ipataw sa imo. So, ma-suicide siya. And then, ang natabo, siling ni Paul and Silas, do thyself no harm, for we are all here. Hindi pagbunay mo kagulingon, ari kami di, wala kami nalagyo. Siguro si Silas, wapo si Paul mo. Bailan na sa, lagyo na tadi. Pero mo niyang ba nila? Hindi ka magpakamatay, ari kami di. Then he called for a light, and sprung in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas. Kurog-kurog siya. And then he said, sirs, what must I do to be saved? Yan yung muon ko para maluwas ko. Gabi ning penalidad sa akon. And then, sa ulo niyo ang verse 31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Kung nagtuo ikaw kay Jesus, maluwas ka, ang imo panimalay, kinanglan man magtuo, kay bisan hindi to sila sukton, may balayaran man sila gyapon nga ilang nga sala sa second death. So kinanglan man nila mag-believe kay Lord Jesus Christ. So ang mga hero gali, ara na sila pirme sa required time. O sa aton, kung gusto ta gamiton sang Dios, don't waste your time sa wala pulos nga ulubrahon. Gamiton ta aton tsimpo sa mga importante nga bagay. Ephesians 5:16-18. Redeeming the time. When you say redeeming, it means you double time. You buy back the time. Redeeming the time because the days are evil. Wala ta kabalo kung ano matabo sa aton buwas. Way ka kabalo, way ko kabalo kung buwas nami palawas naton. Way ta kabalo kung buwas okay pa aton sitwasyon. So subong na nga daan. Double time nga mag-alagad sa Dios. Verse 17, wherefore be ye not unwise. Siling ni Paul, hindi ta magminango, but understanding what the will of the Lord is. Subong, insindihon, ta dapat kung ano ya ang gusto sang Ginoo. And verse number 18, be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ang ginahambal diri ni Paul, ipiparar nyo ang inyo kaugalingon nga kung gamiton kamo sang Dios, ready kamo nga gamiton sang Dios. Hindi kamo magpabaya. For example, amo ni ang butsilingon sang Ephesians 5. For example, may sunog. Kung may sunog, anong unaw nata nga ginatawagan? Ara may utod kita nga firefighter dira si Ma'am Jean. Mga bumbiro. Pero kung ang bumbiro hubog,
Paano siya karesponde? Amo ni ang silingon sang Ephesians 5. Nga siling niya, bantay ka mo. Dublihan nyo ang inyong pagiging alerto. Be not unwise. Sibaluan nyo kung anong dapat obrahon. Kay anytime, anywhere, gamiton ka mo sang Diyos. Kung wala kita nagpipara, hindi kita magamit. For example, may nalumos. Ang lifeguard, tulog. Kay kapoy, nagpulaw. Sino tumasagip sa naglumos? Wala. Hebrews 5:11, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Siling sang writers ang Hebrews chapter 5. Madamo pa kami ni itudlo sa inyo, kag-explain, pero kabudlay sa inyo mag-intindi. Verse 12, for when, for the time, we ought to be teachers. Siling niya, actually, dugay na kamo nangin manunudlo. Dugay na kamo naging alagad sang Diyos. Dugay na kamo ging gamit sang Ginoo. Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not strong meat. Siling niya diri, hindi na kamo tani dapat namon explainan pa kag tudluan sa mga simple nga bagay parte sa pulong sang Dios. Kay dapat nag-grow na kamo. Nag-grow na kita. So sa aton hindi ta mag-uyang sang aton nga oras sa wala pulos, kundi gamiton ta ini sa paghibalo sang kabubuton sang aton nga Ginoo para magamit siya kita dayon. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Kung ano-kuno ang makita sang aton nga kamot nga himuon ta na lang ang pinaka-the best Kay wala na sang trabaho, wala man sang gamit, wala man sang kaalam, sang ihibalo, sang digto sa may lubnganan, bisan diin ka makadto. Ang silingon diri sa Ecclesiastes, sa diin ta gina-reserve ang aton nga puwersa, ang aton gamit, ang aton kaalam, ikasarang kag nabilin nga kabuhi. Kung hindi sa aton nga Ginoo. Paminsan tabi, ang nabilin nyo nga kabuhi, din nyo na gina-reserva. Dipot naman lang, aton nga kabuhi bilin Pila naman lang, 20 ka tuig, 10 ka tuig. Tidiin ta pa na, gina-reserve. May bilin pa tang oras, may bilin pa tang inadlaw, may bilin pa tato nga abilidad. Kasi sino mo na ihatag kung hindi sa Ginoo? Si Jesus, samtang nagalakat sila, isang una, wala to ya tricycle, wala to ya bike, o kung wala to ya motor, lakat ginailayo-layo. Samtang ga ministry. Sigo, nakabtsagang Ginoo sang gutom, nagkadto to siya sa isa kakahoy. Verse number 19, chapter 21. When he saw a fig tree. Kabalok ang fig tree, bisan pinakagamayan ng bunga, bisan putot na siya, pwede na makaon. Nagkadto to sa expecting nga may ara sa kuhaon nga bunga kag kaunon. He came to it and found nothing thereon but leaves only. Wala gid bunga. Dahon lang. Silingi siguro ba kada sang dahon may bunga to guro. Ginlantaw ya wala gid yawan sa pangita, wala gid. Leaves only. And then he said, let no fruit grow on thee, henceforward forever. Ano diri ang butsilingon sang Ginoo? Once nga hindi kita magpagamit sa Dios, kag matak-an ang Ginoo sa aton, masunggod ang Ginoo sa aton, hindi na nagigita pagamiton. And presently, the fig tree withered away. Kadasig lang naglaya dayon pila lang ka segundo. Ibudlay balhan balon kita sang Ginoo ati. Hindi ka man toto.
Baw, totoo, wala ka man galagad sa ako. Sige, puli na lang din. Hindi ka man na ako mapuslan. Napatay. Laya. So dapat, kung gamiton kita sang Dios, kaysa man ni nag-enable sa aton, gintagaan niya, taga ni Holy Spirit, to empower us. Pero wala tayo gingamit. So dapat ara kita kung kinanglan kita sang Ginoo. And then lastly, letter O, a true hero for Christ overcomes. It means nagadaog siya. Even in difficulty. Bisan may ara siya sa mga problema, kabudlayan, nagadaog gina siya perme sa ulihi. Because ang anak sang Dios, ang hero nga ginapangita sang Ginoo, wala na siya nagakontento, nga perde lang na siya kag wala na sa may mahimo. Nagapangita na siya pamaagi kung paano magdaog, and wala na sila nag-give up easily. Why? Why nga nagadaog sila? Kay may Ginoo sila nga ginasaligan. Amo ina ang nagabulig sa ila. Esther chapter 6 verse 1, on that night, could not the king sleep. Okay? Amo na to ang delikado sa kabuhi ni Mordecai kag sa mga Hudiyo. Sa sina nga gabi, ang hari hindi katulog. And he commanded to bring the book of the records of the chronicles, and they were read before the king. Grabe maning hari, kaya hindi sa katulog, nangita to sa sang patas. Mga sulugoon ko, dali day, mga scribes, kadto ka mo di, kaya hindi ko katulog. Updin niyo ko, basahin niyo ko sang record sa chronicles. Okay? Verse number 2, and it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keeper of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. Kabalo ka, before sininga natabo, si Mordecai, nakabati siyang balita, ngang duwa ka gwardya sang hari, ipatyon siya. So, ginsugid to ni Mordecai kay Queen Esther, amuna na save ang kabuhi sang king. Siling sang pulong diri sang Ginoo, pagbasa ni sa mga scribes, nabatian ni King Ahasuerus. Kag siling ni sa Ahasuerus, what honor and dignity hath been done to Mordecai for this? Ti ano tong ginreward ta kay Mordecai sa iya pag-save sa akon nga life? Then said the king's servants that ministered unto him, there is nothing done for him. Ay, mahal na hari, wala kita naghatag sa iya sang reward. Wala to siya ginpadyaan. Siyempre, ara si Haman. Nga traidor. Gintago-tago iya to guro. Kay kontraya si Mordecai. Karon na balaan sang hari. Nga wala to matagaan reward si Mordecai. Ginpatawag si Mordecai. Okay, nag-istoryahanay sila sa gwa sang kwarto sang hari. Verse number 4, nagsulod si Haman was come into the outward court of the king's house to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him. Si Haman, nagpiparar na to sang bilitayan ni Mordecai. Pagkadto ya sa hari, gusto ya i-suggest sa hari nga ibitayon ta si Mordecai. Pagsulod ya, nag-una ang hari sa iya. Siling sang hari, pamangkot siya si Haman. What shall be done unto the man whom the king delighteth to honor? Siling sang hari, ikaw bi Mordecai, ano dapat ang himuon ihatag sang hari nga nalipayan sa? Siling ni Mordecai, ni Haman, siling abiya siya. Baw, ako ni guro ang rewardan sang hari mo. Sige, naminsar ko bala. Nagsabat si Haman. Siling ni Haman, let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head. Ang bayo sang hari,
ang kabayo sang hari, gagang korona sa hari, ipasuksok sa iya. Mahal na hari. Abiya siya. And then nagsabat ang hari, make haste and take the apparel and the horse as thou hast said, and do even so to Mordecai, the Jew. Siga, ipasuksok ito si Mordecai, ng Audio. Iugtas naman sa abiya siya. That sitteth at the king's gate, let nothing fail of all that thou hast spoken. Ang ginhambal mo, tumanon mo gidna. So, ginpromote si Mordecai. Bisan dugay-dugay na itong nalimtan ng ginhimo. Nagadaog ang hero sang aton Ginoo. Nagadaog ang nagaalagad sa Dios. Nagadaog ang nagahimo sang intsakto. Bisan kung kaisa sa malipod kation, malimtan sila, madulaan, pero nagadaog sila sa ulihi. Just like kay Apostle Paul. Si Paul nagaalagad sa Ginoo, nagasakripisyo, nagkadto sa iban nga pungsod nagawali, and then kibot siya, gindakop sa agin priso, tapos nagmasakit pa siya, and then nagsulat na sa bala, I besought the Lord thrice, nga kuwaon niya akon masakit, pero hindi magpasugot ang Ginoo, ginambala niya lang ko, my grace is sufficient for thee. And then, nagsulat siya sa may the book of Philippians. Sila niya, amo ni akong sitwasyon, wala ko ni ginasulat, bangod kay may mga kinahanglan ko, or pigado ako, pero natunaan ko, nga bisan ano, nga estado sa akong kabuhi, may ara ako nga pagkakuntinto. Kabalo ako mga buhi, nga ara sa idalom, kabalo man ako mga buhi, nga bugana ako. Bisan diin lang ko. Natudluan ako, kung paano mga buhi sang bugana, kag kung paano mga buhi sang pigado. Both to abound and to suffer need. And then he said, because I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So ang promisa gali sang Dios sa aton, hindi nga kwaon niya ang problema sa aton. Anong iya promisa? Hindi ipagkwaon ang problema. Pabakudon niya kita para masarangan ang problema. Amo na blang saying nga, life doesn't get easier. You just get stronger. Hindi niya madula ang problema. Actually, ano gid ba lang pinakadako nga problema haw? Nga nagabudlay aton kabuhi. Ang pinakadako nga problema mong sala. Kay kung wala ta sang sala, wala gabudlay kabuhi ta. Gang kalain ang bayad sang sala kamatayon. Ibudlay ni. Mamasakit kita, ma-stroke, mapatay. And then may second death pagid nga baydan. So may ara sang physical death, may ara sang second death. Matubang kita sa Dios. Kag sa aton natubang sa Ginoo, hukman kita sang aton nga Dios. Tanan naton nga mga sala. Kag ini pinahan sa may lake of fire, which is the second death. Pero siling sang 1 John 5 verse 4, for whatsoever is born of God, kung sino kuno ang nataho sa panimalay sang Dios, overcometh the world. Makadaog siya sa kalibutan, malampuwasan niya ni. Ang ini nga kabudlayan. Ina kun bata siya sang Ginoo. Verse number 5, who is he that overcometh the world? Ti sino ini ang nagadaog sa kalibutan? Makalampuwa sa kabudlay sa kalibutan. Sila niya, but he that believeth that Jesus is the Son of God. Sila nga nagatuo sa anak sang Dios. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, ang mga nagtuo, tagahaan niya kabuhi nga walay katapusan. In John 1:12, sa mga madamo nga nagbaton sa ila, sila gintagaan singgahom nga mangin anak sang Dios.
kag amo man sa ila nga nagtuo sa iyang ngalan. So kung nagtuo ikaw kay Jesus sa iyang ngalan, ma-overcome mo ang kabudlayan, ang grabe nga kangitngitan, sini nga kalibutan. Sila niya, even to them that believe on His name. What is His name? Jesus means God, my Savior. Note the word, my. Dapat, ang Dios mangin personal mo gid nga manluluwas. Hindi ni siya Savior sang iban, imo gini siya nga Savior dapat. And then Christ means the only one. Siya lang gid ang imo nga saligan. Hindi na tong iban pa. Kaangay bala ni Mordecai, wala to siya ng kulbaan nga magluhod-luhod to sa tawo because sa Dios siya nagaluhod. And Lord means master. Tuuhan tagid ang iyang ngalan. Kaya mo ina iyang makaluwas sa aton. So what makes a true hero for Christ? Letter H, dapat maging helpful kita. Bisan wala lang ta superpowers, basta mabinuligon kita, lipay ang Ginoo sa aton. Letter E, dapat good example kita sa mga madamo. The example of faith, courage, loyalty, and obedience, kaangay ni Mordecai. And letter R, ara kita dapat sa nagakaigo nga tion nga kinahanglanon. Required time. And letter O, overcomes, nagadaog. Bangod kay nagasalig kita sa aton nga Dios. So balik kita sa aton nga question, what is God doing? Ano bala himo subong sang Dios? Actually, ginahimo sang Dios, He is searching. Searching for what? Searching your heart to be a hero for Christ.